Hello everyone! Hello po sa inyong lahat. Ayan, magandang araw. Ako nga po pala si Yang Villablanca at just want to give you some tips kung paano po ba mag-apply online ng health certificate o paano makakuha ng health certificate using QCE Services websites. Ayan, ganito lang po kadali, no? Ang gagawin lang natin gamit ang ating mga cellphones, yan, pwede rin ang ating laptop or desktop, no? Hanapin natin sa ating browser ang QCE Services website. Then, kung wala pa po tayong account, mag-create po tayo ng account o mag-register po tayo, no? Gamit ang Facebook account, pwede rin pong Google account o email account o iOS. Yun. Kung ano po ang available na browser ninyo at ano po ang available na account na gagamitin nyo. Pero make sure po na kapag ginamit natin itong account natin na to, no, siguraduhin natin na tignan nating mabuti yung registration form. Kasi minsan yung gamit nating account is hindi po kasunod ng ating pangalan. So, i-edit po natin. Siguraduhin po natin na upon registration ay tama po lahat ng details o personal details na nandoon. So, iwasan natin gumamit ng mga nicknames kasi po pag nagkamali po yung mga details diyan at yung requirements na i-upload natin, syempre may mga personal details din po na nakalagay doon. Pag magkaiba po yan, sigurado po na mare-reject ang ating application. Ngayon, para sa may mga accounts naman po sa QCE services, so ang gagawin nyo lang po is magla-login lang po kayo gamit ang inyong mga accounts. So, kapag tapos natin ng registration o kapag nakapag-create na ng account or kapag nakapag-login na, madali lang naman po, no? Ang gagawin lang natin, hahanapin lang po natin doon sa menu ang health certificate and sanitary permit. Then, hanapin po natin yung portal ng health certificate. So, dito na po tayo mag-uumpisa. Okay. Isa pa po, iwasan po nating pumunta sa City Hall. Iwasan po natin pumunta sa Quezon City Health Department building para doon po tayo mag-create ng ating application. Bakit po? Online process na po tayo. So, ibig sabihin, kung nasa bahay kayo, nasa trabaho, o kung saan man po kayo nandoon, 24 hours po yan, pwede po kayong mag-apply in your very convenient time. Ayan. Kung sa gabi kayo may time, pwede kayong mag-apply online. Hanapin lang ang QCE services. Then, begin the application po. Register muna, then begin the application. Hanapin lang ang portal ng health certificate. So, we have two types of application. Ito po ay new application and renewal application. At may dalawa din po tayong laboratory source. Ibig sabihin, meron pong laboratory external process, no? Meron din po tayong in-house laboratory process. Okay. Si external po, so when you say external laboratory source, ang mga resulta po ng laway at dumi ay galing sa mga laboratory clinic outside the Quezon City Hall o hindi po siya nanggaling sa QC Laboratory Clinic. Kasi sa QC Hall o City Laboratory Clinic, doon naman po ang in-house laboratory source. Okay. So, ibig sabihin, si external, magpapasa si client ng kanyang laway at dumi doon sa clinic sa labas, sa mga private clinic o mga diagnostic, then kukunin nila yung result. Yung result na hawak nila na yun, sila po ang mag-a-upload noon sa kanilang application online sa required field. So, ganito po muna ang mangyayari. Mag-a-apply po muna tayo. For example, para sa mga new application na naka-external, pipiliin nyo lang po yung type of application, no, which is new. Then, pipili lang kayo ng category, food, non-food, and others. Meron din po kayong makikita doon na business line, no, o yung type of business. So, yun na po ang first page na i-fill out ninyo. If i-fill out ninyo, then apply for health certificate. Kung hindi po tayo peso beneficiary, yan, siguraduhin po natin na hindi natin matitik yun. Huwag nyo pong i-click yung box na yun, okay? Kasi
Si PESA beneficiary is for the first time job seeker only. So kung hindi po kayo first time job seeker at wala naman po kayong PESA beneficiary certificate, huwag niyo po yun i-click. So just apply for health certificate. Then dadalhin na po kayo sa second page ng application. So sa second page, ang makikita nyo po doon is yung occupation. Hihingin nila kung ano occupation mo. Yung ano po, yung name of business o yung name ng company, hihingin nila yan. Then yung address ng kumpanya kung saan ka nagtatrabaho. Siguraduhin na kumpleto po ang na-fill out po doon para syempre kumpleto rin po ang magre-reflect na information, details doon po sa digital health certificate ninyo. Okay. So pagkatapos na po nating na-fill out iyon, no, na-fill upan na natin, ang gagawin natin, ititik lang natin yung box doon o yung apply certificate button, then dadalhin na tayo doon sa third page, which is mamimili na tayo ng laboratory source. Okay. So like what I said, sa external process muna tayo. Kung naka-external po tayo, no, ibig sabihin meron na tayong hawak na laboratorio, yung resulta. Pipiliin natin yung external process. Okay? So pag napili na natin yung external process at sa mga new applicants, no, ang i-upload lang po natin doon, makikita natin yung required fields eh. So, scroll po natin yun. I-explore po natin yung platform, no? Para makita natin kung ano ba yung mga nandito, ano ba yung mga, baka may i-fill out pa ako. And then, syempre, bigyan natin yung sarili natin ng sapat na oras para basahin po yung application, no? Huwag tayong masyadong magmadali para tayo ay hindi magkamali. So, ang gagawin lang natin para sa mga new applications na naka-external, ang a-uploadan nyo lang po doon yung required fields, which is the stool and sputum or chest x-ray fields. So, pag nalagay na natin doon yung pictures ng ating laboratory result, make sure na nilagyan natin ito ng test completed date. So, today. Okay? Iwasan po natin, ito sa mga new applicants na naka-external, iwasan po natin na makapag-upload ng requirements sa HIV Health Card 1 and 2, doon po sa mga fields na yon, kasi po, ito po ay para sa renewal applications only. Okay. Once na aksidente po na nalagyan nyo ng laman yung HIV Seminar 1 and 2 o Health Card 1 and 2 field at kayo po ay new application, mag-cancel na po kayo. Okay? Mag-re-apply na lang po ulit o mag-create na lang ng application. Bakit po? Kapag itinuloy natin yon, no, maaari na ma-reject ang inyong application. Hindi pala maaari. Mare-reject po ang inyong application. Okay? So, yun po yung isa sa pinaka-importante o pinakamahalaga as new application ng external process. Okay? Tandaan nyo po yan. So, sa mga renewal applicants naman na naka-external process, when you say renewal, dapat meron po kayong previously issued na health certificate. So, make sure na pag nilagay nyo sa application nyo is renewal, ay may maia-upload kayo na previously issued na health certificate. Bakit? Kasi pag wala kayong na-upload doon, mare-reject din yung application nyo. So, magpapabalik-balik, no, hanggang sa ma-reject na. Kasi mali na nga po yung application. Okay? So, hanggat hindi pa naman natin nasa-certify and submit yung application, pwede naman kayong mag-cancel ng application. Then, apply na lang po ulit at piliin ang tamang application. So, for renewal applicants, ganito lang po ang requirements, no? Kailangan meron kayong previously issued na health certificate plus the stool and sputum result. So, pag kumpleto na yan, ang gagawin lang po natin, same as new applications, isi-certify and submit the application. And don't forget po lagi yung test completed date pagkatapos natin mag-upload ng requirements. Okay. Inuulit ko po, kapag katapos nating mag-upload ng requirements, hindi tayo pupunta ng City Hall para abangan po natin ang order of payment o para manghingi tayo ng order of payment manual dahil wala po tayong ini-issue na manual order of payment.
Okay? Dahil si order of payment ay system generated na rin po. Once na na-review na po inyong sinubmit na requirements, ito pong laway at dumi para sa mga new applicants at sa mga renewal applicant naman, no, pag na-review na ang inyong previously issued health certificate at inyong laway at dumi na resulta, no, magke-create na ng order of payment. So paano ba natin makikita ang order of payment, no? Mapapansin po natin ito kapag tayo po ay nag-view ng ating history application status. So paano ba natin ito makikita? So babalik lang kayo doon sa box na sinasabi nga natin, yung portal po ng health certificate, no? Pipindutin niyo lang 'yon. Just tick a box, then makikita niyo po doon yung history application status at yun makikita niyo po doon kung nakalagay na ay payment created, no? Pindutin niyo po 'yon. Lalabas po doon ang order of payment. Okay? So, ano po ang gagawin natin doon sa order of payment, no? Ipiprint po natin yon at syempre, kung may mga malapit po na City Treasury Office satellites po sa ating mga lugar, sa ating mga locations, no? Pwede na po natin itong dalhin doon para magbayad. Okay? Pero kung mas convenient naman po sa inyo na pumunta sa City Hall para magbayad, pwede rin naman po. Okay? Pero, ang gagawin nyo, kunin nyo po yung resibo, then uwi na po kayo, alis na po kayo. Pwede na po kayong bumalik sa bahay nyo, pwede na kayong pumasok sa trabaho, okay? A-upload nyo lang po yung resibo online. So, ang gagawin nyo, babalikan nyo po yung application ninyo, tignan nyo po yung application status, no? Pindutin nyo po yung payment created at i-upload nyo po yung inyong resibo. Okay, yung resibo galing sa pinagbayaran nyo doon sa City Treasury Office. Ang gagawin nyo lang naman, ilalagay nyo lang yung OR number at date kung kailan kayo nagbayad. Then, pipicturean nyo po yung inyong resibo at ito po ay i-upload ninyo. So, pag ang OR na in-upload ay na-review na. So, na-validate na ang inyong payment. Para sa mga new applicant na naka-external process, no, ang gagawin po ay i-visit nyo lang po ulit yung application. Then, pag nakita nyo po doon na nag-reflect na ang HIV seminar sa status ng application, pipindutin nyo lang po yun at manonood po kayo ng HIV seminar. So, kung dati ito ay face-to-face, ngayon po ay pinadali na po natin. So, pupunta lang kayo sa QCE Services sa portal ng Health Certificate at i-view lang ang status ng application para makapag-seminar na once na reflected na sa HIV seminar doon sa status ng application. Then, after ng mag-seminar, meron kayong sasagutan doon na 1 to 10 multiple choices. Madali lang po yun. At paglaanan nyo po yun ng panahon. No? Take time to read. No? Siguro naman talagang may engganyo din naman kayong panoorin ito. No? Para may idea tayo o may HIV awareness po tayo. Napaka-importante po yan. Then, pagkatapos po nun, so si renewal application, wala na tong HIV seminar. Once na na-upload nyo na yung OR nyo at na-validate na yung payment ninyo, head approval na po yun. So, after ng head approval, pati si new application, no? Pag nasa head approval na, isang step na lang, no? Pag nakita nyo yung completed status, ibig sabihin po nun ay pwede nyo nang ma-view ang inyong digital health certificate. Ayan. So, si Digital Health Certificate, system generated po yan. Hindi na po tayo babalik ng City Hall para mag-antay para makuha ang ating health certificate kasi hindi na po tayo nagbibigay ng manual na health card. Wala na po noon. System generated na po talaga. So, yung last part ng application, nakalagay doon completed, doon nyo na ma-view si Digital Health Certificate. It's up to you kung i-customize mo ba siya, no? Kung ipiprint mo siya sa PVC or sa karton o ipapalaminate. It's up to you kung paano po. Importante po doon nababasa yung details at naka-QR code po yun, ano? Kung gusto niyo ng napakalinaw na copy para ma-save sa inyong device, just scan the QR code, then lalabas po doon yung inyong malinaw na very clear na copy ng inyong health certificate, digital health certificate. So, napakaganda po ng disenyo nun. Then, sa QC in-house naman, no, yung QC in-house laboratory. So, same process ni external na
hindi na kailangan pumunta sa City Hall o sa City Health Department para doon pa tayo mag-create ng application. Doon pa tayo uupo sa baba para mag-create lang ng application. Kasi kahit sa bahay o opisina, pwede natin niyang gawin. In your very convenient time. Anytime pwede po kayong mag-apply 24/7 kung oras ng pahinga nyo, gusto nyo naisipan nyo mag-apply, pwede, no? At least, hindi na kayo maabalang pumila ng mahaba doon sa baba kasi wala naman na tayong ibinibigay na kahit na anong eh. Hindi na tayo nagbibigay ng order of payment manual, wala tayong manual din health certificate. So, ang lang po doon, ang pinaka-aantayin nyo lang din po talaga doon. Sa in-house po ito in-house. Pag na-create na rin yung payment. So, pag na-create ang payment, like external process, kung may malapit sa inyo na City Treasury Office satellites, pwede po kayong magbayad doon. Pero kung dito po kayo conveniente magbayad sa City Hall, pwede din naman. So, pagkabayad, i-upload agad ang resibo. Then, pag na-validate si receipt, i-prepare na po natin si laway at dumi. Okay? Para sa mga new applicants, makikita nyo po dun sa application ninyo yan, history application status, pending specimen. Pindutin nyo po yun para makapag-HIV seminar. Then, ipasa na ang laway at dumi, pati yung resibo sa City Laboratory Clinic at ito ay matatagpuan sa ground floor po ng Quezon City Health Department. Ito po ay malapit sa Gate 4, no? Gate 4 Kalayaan ng Quezon City Hall. So, napakalaking building po niyan sa first floor po, sa ground floor. Doon nyo po ipapasa ang specimen. Para sa in-house lang po ito Ganun din po si renewal application. Okay, si renewal application ng in-house, wala naman na kayong HIV seminar. So, once na na-validate si payment, ipasa na ang laway at dumi, pati yung OR. Then, go back to your location. Kung sa bahay nyo ba o sa trabaho nyo. Okay? Tapos noon, aantayin nyo na lang po is yung completed status. Okay? Pag kumpleto na yung status ng application, doon nyo na po makikita ang digital health certificate. So, it's system generated. So, ang pinagkaiba po ng in-house lab at external, kung ako ay naka-external laboratory, ako ang mag-upload ng resulta ko. Kapag ka naka-in-house laboratory source, si City Clinic, no, ang ating mga medtech, pathologist, ang ating mga laboratory clinic in-house staff ang mag-a-upload ng inyong resulta. So, ganun lang po kadali ang proseso. At munting paalala po ulit, iwasan na po natin pumunta sa City Hall para dun pa po tayo mag-apply para hindi na rin po kayo maabala. Once again, I'm Yang Villablanca. Okay? So, please like and share po at pasubscribe na naman po ako sa aking channel. Ayan, maraming salamat po sa inyong pakikinig. At kung may tanong po kayo, handa naman po akong sumagot. Once again, I'm Yang at your service. Yan. Thank you very much po. Bye!